What's up? This is MC. Sa videong to ay sisimulan natin ang ating bagong series na pinangalanan kong How to Checkmate. Basically, ang series na yan ay ginawa ko para sa mga beginners na kailangan or gusto ng paliwanag na pinakasimple para ma-checkmate ang kanilang mga kalaban. Sa video na to, ang pag-aaralan natin ay kung paano mag-checkmate gamit ang queen at ang rook. Kung papipiliin ka ng dalawang magkaibang material na gagamitin mo para ma-checkmate ang kalaban, ang queen at rook combo na ang pinakamaganda or pinaka-best na option na pwede mong piliin. Dahil sila ang mga pinaka-powerful. Ang king natin ay nasa A1, ang queen natin ay nasa B3, at ang rook natin ay nasa C1. At ang king naman ng kalaban ay nasa E5. So kailangan lang natin siyang matihin. Take note na sa ganitong klase ng mga positions ay napakaraming solutions. So yung isi-share ko lang sa videong to ay yung sa tingin kong pinakasimple na masusundan din ng ating mga beginners. So ano bang dapat gawin natin para ma-checkmate natin ang ating kalaban? Una, dapat pigilan natin ang ating mga sarili na mag-deliver ng check na hindi naman makakatulong sa atin. At ikalawa, kailangan nating mag-decide kung saang gilid ng board natin dadalhin ng ating kalaban para ma-checkmate. Pwedeng sa A-file, pwedeng sa 8th rank, pwedeng sa H-file, or pwede rin sa first rank. Kahit anong square sa gilid ng board, kapag nadala natin siya doon, kayang-kaya na natin siya matihin. Para sa videong to, ang kalaban ay pipilitin nating mapunta sa 8th rank. Ngayon, paano natin gagawin yan? Una, kailangan nating limitahan yung mga pwede niyang puntahan. Yung king ng black ay nasa E5, isa sa mga squares sa center. So kung ang goal natin ay madala siya sa pinakagilid ng board, ang goal naman ng black or ang gagawin niya para hindi natin siya mamate or para matagalan tayong mamate siya ay magstay sa gitna. Kaya naman lilimitahan natin yung space ng king ng kalaban ng paunti-unti. At isa sa mga pwede natin gawin ay ilagay ang ating rook sa C4. Bakit? Para malimitahan natin siyang makapunta sa 4th rank, so kailangan niya na magstay sa 5th rank or paakyat papuntang 8th rank, which is yung target nating lugar para sa king niya. Para pahirapan tayo ng slight, ay pipilitin niyang magstay sa gitna. So hindi siya pupunta ng 6th rank, instead mag-stay lang siya sa 5th rank. Let's say siya ay nag-king D5. May onting threat sa ating rook sa C4. Pero binabantayan naman niya ng ating queen, so wala naman talagang problema. So ngayon yung rook, binabantayan niya na yung 4th rank at yung C-file. So hindi na makakalabas yung king dyan. Ngayon, ang pwede nating i-improve ay yung ating queen. Dinidepensahan niya naman yung rook natin, pero pwede pa yung ma-improve. Pwede natin niyang ilagay sa B5. Paano yan naging useful? Dahil pinipigilan na natin siyang magpunta sa 5th rank. So ngayon, obligado na siyang magpunta sa 6th rank or mas mataas pa, which is malapit na sa goal natin na 8th rank. So let's say nagpunta siya sa D6, kinokontrol na ng queen natin yung 5th rank. Yung rook natin kinokontrol yung 4th rank. Pero hindi niya naman na kailangan gawin yon kasi yung king ng kalaban hindi naman na makakapuntang 5th rank. So, ibig sabihin, pwede nating i-improve ang ating rook at ilagay natin ito sa C6. Bakit kailangan sa C6? Dahil nililimitahan na natin yung kalaban natin na magpunta sa 6th rank. Take note na bawal na siya sa 5th rank, so pwede na lang siya sa 7th rank at mamaya sa 8th rank na lang siya. Kung mapipigilan natin siya magpunta sa 7th rank, paano kaya natin gagawin yon? Ulitin lang natin yung idea kanina, yung king sa B5, ilagay naman natin sa B7. Binabantayan niya pa rin yung rook at pinipigilan niya na yung king or pinapaalis niya na yung king sa 7th rank. Which means wala na siyang ibang option kundi magpunta sa 8th rank. Pwedeng sa E8, pwedeng sa D8. Let's say nagpunta siya sa D8 at again, uulitin lang natin yung pattern, rook C8. So checkmate. Again, kontrolado ng queen yung 7th rank kaya bawal na siyang bumaba doon at kinokontrol na rin natin yung buong 8th rank. At kung titignan nyo, wala nang ibang lugar na pwedeng puntahan yung king. Wala rin naman siyang pangharang, wala rin naman siyang pangkain sa nagdi-deliver ng check, which is yung rook. Therefore, checkmate na ang black dito. Kung mapapansin nyo yung movement na ginawa ng queen at ng rook para itong hagdan. Kaya tinatawag din itong ladder checkmate. Basically, kapag naka-arrange na sila ng ganyan, kung saan nasa magkasunod silang file or rank, at yung queen ay dinidepensahan niya yung rook, pwede mo nang i-pre-move or kahit hindi mo na isipin yung galaw ng kalaban, ay matcha-checkmate mo na siya. So bakit siya tinawag na ladder checkmate? Kasi kung titignan nyo yung pattern, yung queen napunta sa B5, yung rook napunta sa C6, yung queen napunta sa B7, yung rook napunta sa C8. Para ka lang umaakyat ng hagdan. Yung pattern na yan ay makikita rin naman natin gamit ang ibang material, pero napaka-common yan kung queen at rook ang gamit mo o kaya rook at rook. So pag-aaralan din natin yung ladder checkmate gamit naman ang dalawang rook pero sa separate na video. Again, para lang ma-demonstrate kung paano siya naging ladder ay ipapakita ulit natin yung nangyaring checkmate. Paano naman kung pinagpalit natin yung pwesto ng rook at ng queen?
Yung rook ngayon ay nasa b3 at yung queen ay nasa c1. Kung uulitin natin yung pattern kanina ay mache-checkmate pa rin naman natin siya pero may onti lang pinagkaiba dahil kailangan na nating maging mas maingat ngayon. Since yung queen natin yung mas malapit sa king, hindi yung rook. Kanina yung first move natin ay rook c4, ngayon naman ay queen c4. For the same idea, para pigilan yung kalaban makatungtong sa 4th rank. Pero dito bawal na siya magpunta sa d5 dahil kontrolado na yun ng queen natin. Unlike kanina, rook yung nagbabantay sa c4. So pwede na siya ngayon sa d6 o kaya sa f5. Tingin ko mas challenging yung f5. Dahil kapag d6, lalo natin siya malilimitahan. Pero gagamitin lang ulit natin yung ladder checkmate. We deliver a check with rook b5. Again, bawal na siya sa 4th rank at kinokontrol na natin ngayon yung 5th rank. So, kailangan niya na umakyat. Let's say nagpunta siya sa f6 dahil bawal naman siya sa e6, kontrolado yun ng ating queen. Tapos, di-deliver lang ulit natin yung check, queen c6. Again, bawal na siya sa 5th rank at kontrolado na natin yung 6th rank. So, kailangan niya magpunta sa 7th rank. Let's say sa e7 siya nagpunta. And then, itutuloy lang natin yung ladder pattern. We play rook b7, delivering a check. Again, bawal na siya sa 6th rank. So, kailangan niya na magpunta sa 8th rank. Let's say nagpunta yung king sa d8. Dito hindi tayo pwedeng mag queen c8 dahil kakainin lang yung queen natin. Ito yung malaking pinagkaiba kapag mas malapit yung queen sa kalabang king compared kapag yung rook yung mas malapit. Yung rook kasi nababantayan siya ng queen pero yung queen naman hindi siya nababantayan ng rook. Pero matcha-checkmate pa rin natin siya, ibang pattern nga lang. Or pwedeng same pattern pero mas tatagal ng onte. Pwede tayo mag queen a6 muna para same pattern kung lalapit siya, checkmate. Pero actually merong mas mabilis na checkmate. Queen d7. Hindi ko alam kung ano particularly yung tawag sa ganyang mate pero napaka-common din yan. Kaya maganda na tinitignan nyo lagi yung posisyon, especially kung mahaba pa yung time nyo para sa iba't ibang checkmate patterns. At yan ang mga techniques kung paano i-checkmate ang king ng kalaban gamit ang queen at ang rook. So pinili natin na hindi gamitin ng king dahil magiging mas matagal din yon. So mas madaling gamitin ng queen at rook kasi mga mas powerful sila, mas marami silang nakokontrol. Hopefully ay marami kang natutunan sa videong to. Again, this is MC, always saying think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.